Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Immovable. Parang bato sa dagat na white rock kung tawagin. Kahit anong dumaan na alon ay hindi ito basta-basta nagagalaw or hindi ito basta-bastang umaalis. At immovable ito. Mahina man ang alon, malakas man ang alon, ang bato ay nananatiling immovable. Dahil ang bato kaya siya immovable ay dahil wala siyang emotion. Hindi nararamdaman ng bato, natural, common sense ang sinasabi ko, hindi nararamdaman ng bato ang takot mula sa mga alon ng dagat. Kahit magka-tsunami man o kahit matamlay ang alon ng dagat, alam ng bato sa sarili niya na mananatili siya doon, na nakatayo. Alam mo ba na ang prinsipyo ng tao ay dapat para maging bato sa dagat? Ang mga prinsipyo natin dapat para tong bato sa dagat, nananatili. Sa kahit anong alon na dumating, dapat ito ay puro nananatili at laging matatag. Lagi siyang nandoon. Ganon ang isang bagay na dapat pinaniniwalaan mo kung gusto mong maging maayos yung buhay mo in terms of almost everything. Especially in relationship. Sa relationship, kaya nagkakaroon ng toxic at nagiging bullshit ang relasyon, it is because of those moving rocks. Yung mga gumagalaw na emotion nyo. Hinahayaan mo ba na yung emosyon mo ay pagalawin ka? Kasi kung yung emosyon mo, hinahayaan mo siya na pagalawin ka, dun ka mapapahamak. At kapag ang emosyon mo umiral, pagagalawin ka ng emosyon mo. Ang gagawin ng emosyon mo, uutusan ka niyang i-stalk yung ex mo, uutusan ka niyang pag-aralan, i-analyze yung mga chats ng ex mo, uutusan ka ng emotion mo na pag-aralan lahat about sa ex mo. Itatrap ka ng emotion mo kung saan-saan, dadalhin ka niya sa anxiety, anxiousness, depression, kung saan-saan ka dadalhin ng emotion mo. At pagtitripan ka pa ng emotion mo, lolokohin ka ng emotion mo, sasabihin ng emotion mo na wala nang mas the best pa dyan sa ex mo, yun na yung pinaka the best sa mundo. I mean, what the heck? Paano mo nasabi na yung ex mo na yung pinaka the best sa mundo? Emotion mo lang yung nagsasabi niyan. Tama? So because of that emotion, you are being deceived, you are being controlled. Hindi ka nagiging bato sa dagat, kundi nagiging movable ka. And hindi ko naman sinabi na mawalan tayo ng emotion. What I mean is, kung tingin mo sa sarili mo na yung emotion mo, siya yung nagpapagalaw sa'yo, I do believe hindi mo mababalik yung ex mo. Hindi babalik yung ex mo. Kasi yung emotion mo yung nagpapagalaw sa'yo eh. Pero kung ikaw mismo o yung utak mo ang nagpapagalaw sa emotion mo, yung utak mo yung nag-control sa emotion mo, and then magagawa mo ang lahat, hindi lang ex mo ang babalik. Pagpapalain ka pa ng sarili mo sa lahat ng maraming bagay. Kasi imbis na magmukmok ka, humiga ka, umiyak ka, yung utak mo, tuturuan ka niya ng tamang instruction na mag-focus ka sa career mo o mag-self-development ka. Ubusin mo yung time mo sa bagong skills na pwede mo makuha. Spend ka ng time sa mga friends mo, gumala ka, lumibot ka, magsaya ka. Yan yung ituturo sa'yo ng utak mo, be happy. Pero yung emotion mo sasabihin, no, you don't need to become happy. Huwag kang maniwala dyan sa emotion mo dahil yung emotion mo, minumove ka niya into something darky. Pero yung utak mo, binibigyan ka niya ng knowledge na you need to move forward. You need to become a white rock. Thanks for watching.